Hello mga ka-aviation. Ito po uli ako, si Aviation Maintenance Crew. Tagal ko nang hindi nag-video. So, ngayon ay April 2, 2024, Tuesday. Time check. 13:45 ng after lunch. So, andito ako ngayon sa Unso train station. Ayan siya. So, mga 5 minutes from Incheon International Cargo Train Terminal Station yung layo niya. So, ito yung pinakamalapit na downtown sa airport ng Incheon, itong Unso. Yan. Ngayon ay springtime na, katatapos lang ng winter, so kaya paaraw na siya ngayon, pero malamig pa rin. Ang temperature ngayon nasa 10 degrees Celsius. Ito ang pinaka Unso downtown dito sa Unso train station. Siya. So marami rin mga hotel dito. Yung mga ibang crew ng airline dito rin nag-check-in. Sarap ng araw after ng ilang buwan ng winter since started ng October or November. Then ngayon maganda yung sikat ng araw. So ito siya. Tayo sa pedestrian. So wala pa masyadong matao kasi mag 2 o'clock pa lang. So nasa trabaho pa mga tao. Ito yung lote, diyan ako pupunta. Yun ang lote. Ito yung pinaka parking area nila, isang building. Bago lang din yung building na yan, parking area ng Unso. Parang may political campaign sila ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng election. Pero ang election dito parang barangay election lang, o mas maingay pa yung barangay election sa atin. Parang local or national election, hindi ko lang din sigurado. Yan. Dito marami ng mga hotel. Yun, June Hotel, Queen's Hotel, Hotel Shuttle. Meron ding Motel Rex. Yan, dyan nag-check-in ng ibang mga crew ng airline, mga international airline. Dito dati yung Cebu Pacific crew na check-in dito sa Queen Hotel. Ngayon lumipat na raw sila sa Incheon. So hindi ko na alam kung saan sila ngayon.
So, dito sa Unso, maraming kainan ng samgyeopsal. So, ito yung pinaka intersection. Dito yung mga restaurant. Yeah. Yeah. Diyan yung mga restaurant sa samgyeopsal. Usually, within 2 hours, kailangan makonsume mo yung pagkain mo ng samgyeopsal. Then, pwede ka rin sumat ng soju kung gusto mo. So, within 2 hours, kailangan masolve ka na. Then, matagal na yon. Talagang marami ka na makakain kung tutusin. Pero minsan, napapasarap ng kwentuhan. O kung sumasyat ka man ng soju. Pero pagka dumating ka na sa limit at 2 hours, lalapitan ka naman ng crew ng restaurant para paalalahanan ka, sabihan ka na tapos na yung 2 hours na limit. Pero sa ibang lugar, may nakainan kami nung nag-re-renew kami ng ARC sa may Pandang Incheon. Wala naman limit ang oras doon ng samgyeopsal. Kaya lang papasok yung mga kasama namin, sumama sa aming mga Koreano. Kaya within 2 hours lang din, umalis na rin kami. So ito ang pinaka intersection sa Unso. Andito yung mga restaurant niya. So habang pupunta ako ng Lotte Mart, medyo magkukwento lang ako ng konti. Since November na pagkatapos ng training namin sa 320, nagbakasyon pa ako, nag-extend ako ng mga 2 weeks doon. Sama na yung bakasyon, sinabayan ako ng amo, yung pinaka-boss namin na ituloy ko na yung bakasyon last year. So bumalik ako ng Korea ng December na, mga December 2, mga ganun. So since then, medyo naglaylo muna ako sa pagtitake ng video sa aeroplano. Pero habang naglalakad, medyo share ko lang ng konti yung mga experiences ng isang line maintenance crew dito sa South Korea. So minsan talaga nakaka-stress kasi may on-time departure kang hinahabol. So kung ang aeroplano mo ang naka-schedule na ground time 2 hours lang, tulad ng Hawaiian, madalas late siya ng mga 30 minutes. So usually meron ka lang 1.5 hours para tapusin ang lahat. So ang schedule niya kasi 19:25, 7:25 yun ng gabi hanggang 21:25, 9:25 ng gabi. So 2 hours lang talaga. So normally dumarating siya mga 7:30 or almost 8 o'clock na. So you have only 1 hour and 25 minutes para tapusin ang lahat. So kung medyo inaalat ka, dami mong write up sa cabin plus yung sa cockpit. So priority mong unahin yung mga e-comport sa cockpit, yung aircraft system.
So kung sinuswerte ka, dalawa kasama mo, tatlong junior mechanic or may kasama kang senior mechanic rin, so sila titira ng cabin. Fueling, then meron pang brake cooling ng high temp brakes. So daming busy ka. So kung medyo serious yung aircam system fault, so tulong kayo ng isang senior mechanic o certifying staff na kasama mo para mapabilis yung pag-rectify ng e-cam fault. So kung di makuha sa mga cycle ng CB na mga bite test, so yung isa maghahanap na ng MEL reference or CDL or SDL. So kung kinakailangan, tatawag ka sa, kukontak ka ng MCC, Maintenance Control Center, kung tawagin sa Delta Airlines. MOC naman sa Hawaiian, Maintenance Operations Center. So same thing lang yon. MC kung tawagin, Maintenance Control. Doon ka tatawag sa pinaka home base ng isang airline. Tulad ng Cebu Pacific, ang home base niya Philippines. So pag may problema Cebu Pacific, kung gusto mong kumpirmahin yung ginawa mo, kung na-fix mo or i-MEL mo, kadalasan pagka aircraft system fault, you have to call the MC to confirm and verify the action you taken. Ganun yun. So mabalik ako doon sa minsan nakaka-stress, lalo na andyan yung manager ng airline representative, maintenance manager representative ng isang airline. Minsan masyado kang pinupush hard, masyado kang pine-pressure. So kahit papaano sa tinagal-tagal ko sa aviation, nawala na yung pagpapanik ko. So you have to ignore them, just continue your task one at a time. Hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin yun. So huwag kang magpapa-intimidate sa mga amo, sa mga senior mong mechanic, kung Koreano man yan, Amerikano, Hapon. So mga pinagdaanan ko na yan. So kumbaga na-immune na ako sa mga ganong sitwasyon, sa mga emosyon. So pero kung kukulitin ako, hindi maiwasan makipagsagutan sa kanila. Well, in a proper manner naman, hanggat maaari, kalmado ka rin nung magsalita sa kanila na you did everything the best you can, that your priority is the safety of the passenger, the airworthiness of the aircraft, than the on-time departure. Kasi nagawa mo nga ng correct yung MEL maintenance procedure, kundi mo naman naisulat ng tama yung logbook entry mo, lalo na yung reference na sinasabi, MEL procedure or maintenance procedure as per AMM or CDL. So ganun. Yun lang guys, yun ang nakaka-stress. At the end, kahit na-depart mo minsan yung aeroplano mo ng on time, medyo suplado pa sa'yo. So kasama talaga yun. Minsan may mga flight attendants, medyo rude din kung minsan pag di ka kilala. Pero pag kilala ka, mabait naman sa'yo, malambing, bigyan ka ng pagkain galing sa gali. So same thing din sa piloto, sa crew. Minsan may ma-encounter ka na mga suplado na irita. Pero generally, most of the time coordinated naman sila, mabait, very professional sila. Normally, usually flight attendant, pilot, FO officer, observer. So pag nalamang maintenance ka, normal, nakangiti, kasi ang approach mo naman talagang with smile din naman na
kahit na may problema, you can manage to handle it. Yan lang mga ka-aviation. Medyo i-try kong i-upload itong video na to. Talagang marami pa akong gustong ikwento. Hindi na lang ako pwedeng mag-video talaga sa aeroplano. Medyo maselan sa airport. So hanggang kwento na muna ako. So dito na ako sa Lotte Mart. So pasok na ako. So dito na muna. Maraming salamat mga ka-aviation. Next time ulit. Maraming salamat.